Okay guys, start na tayo. Market update for this week. So date nyo ay February 2, no? So tingnan natin ano yung nangyari last week, no? Ano yung market update last week, ano yung market sentiment fundamentals, no? Mga trade idea natin na sinend nung market update. So tingnan muna natin yung market sa USD, no? Kung titingnan natin yung hard time frame, base pa lang sa previous market update natin is na-anticipate natin itong pullback lower. And dun sa pullback lower, dun maganda maghanap ng buy position, no? If bullish pa rin yung sentiment sa USD currency. E makita natin nagkaroon ng buyers dito sa key level na yan. So nasa monthly tayo, kung pupunta tayo sa lower time frame, makita natin yung rejection, no? Sa key level sa 106.2 key level. So last week yan nangyari, nagkaroon ng bullish move. And sa daily makita natin dito nung previous market analysis natin, market update nung February 25, na-anticipate natin dito na possible mag-hold yung key level na ito para mag-continue yung buy position, no? Or bullish move sa USD. And punta tayo sa 4-hour time frame, lower time frame, and makita natin yung analysis natin dito na bullish move, no? Nag-deeper pullback siya dito sa 106.2 key level and doon na siya tumaas. And also nag-break above na siya sa 107.2 key level, no? So dapat alam natin kung paano mag-anticipate ng mga moves, no? So yung previous market update, na-anticipate natin yung bearish pullback na to sa USD. Ngayon naman, na-anticipate natin itong bullish move sa USD. Dapat before pa mangyari yung move, dapat alam mo na. Dapat marunong ka na mag-anticipate or mag-predict ng potential price movement, no, based on fundamentals, market sentiment, no, and key levels, no, kung nag-hold ba or break below. Makita natin sa USD. So ano ba yung bias natin sa USD, no? As long as mag-hold above dito sa 107.2 key level, so bullish bias tayo sa USD, no? As long as mag-hold above yan, possible i-retest tong 109.5 key level, no? So take note rin natin yung geopolitical tension, trade war tension, no, yung tariff na pwede mag-cause ng safe haven demand. So alam naman natin na yung USD ay isang safe haven asset, no, na possible na mag-cause ito ng bullish sentiment sa USD. No, if meron tayong fear sentiment. Okay, nakuha ba yung analysis natin sa USD? So may question ba? So mamaya check natin yung economic data report, mga key data for this week, no? So ano mayroong fundamental driver na pwede maging narrative ng market dito sa economic data natin. So makita natin dito yung Monday, no? Meron tayong key data sa ISM Manufacturing PMI, then S&P Global Manufacturing PMI, no? Then meron tayong inflation data sa Eurozone, sa Euro currency ito. Then ADP non-farm employment, no? PMI, mga key data na kailangan nating tingnan. So sa Thursday naman meron tayong ECB interest rate decision sa Eurozone or Euro currency, no? Makita natin dito yung forecast ng mga economies na meron tayong rate cut anticipation, no? Mostly price in na to. 2.65 cut na ay yung forecast ng mga ekonomista na mag-rate cut ang central bank sa Eurozone, no? So mostly price in na yan, initial jobless claims. And sa Friday meron tayong NFP. So since
new month na, March na tayo. So every first Friday of the month, meron tayong NFP report, no? So major event to sa USD, kailangan natin bantayan yan. Makita natin yung forecast dito and yung previous data. So makita natin previous, bumagsak siya nung previous NFP data report. Ngayon naman is meron ng tumaas ng konti, no? Na possible mag-cause ng USD bullish move, no? Na possible i-price in yan market for this week, no? Siguro price in na siguro last week. Then meron tayong unemployment trend, unemployment rate. So ay yung mga fundamentals, no? Fundamental trader for this week sa USD. And punta tayo sa gold naman, no? So if baguhan ka pa lang sa market and trade ka ng gold, so expect mo na mataas yung volume and volatility sa market na ito dahil mabilis galaw dito. So if baguhan ka pa lang, so mataas na yung chance na ma-hit yung stop loss mo or masunog yung account mo. So makita natin pullback pa lang na ito is malaki na yung pip movement. Titingnan natin is almost 1,000 pips, no? Yung drop sa nag-profit taking sa taas, no? Okay. Mute lang natin yan. So makita natin dito sa nangyari sa gold, no? Kung titingnan natin yung previous market update natin dito sa nung February 25, makita natin dito February 25. Meron tayong analysis na possible mag deeper pullback ang gold, profit taking sa all-time high, no? Makita natin yung anticipation natin dito na possible i-retest yung 2890 key level, no? Or possible break below. Nakita natin dito sa current market is nag-break below siya, no? Yung bearish move, then break below. Malakas yung bearish momentum, no? And makita nga natin na nandito na yung price ng gold sa 2850 key level na potential na mag-hold yan and continue yung bullish bias, no? So punta muna tayo sa time frame kung ano yung structure ng market. So kung titingnan natin yung gold, kung bakit siya tumataas, dahil yan sa fundamentals and market sentiment, no? Bakit ba tumataas yung gold market? Dahil yan sa geopolitical tension, trade war tension, no? Yung fear sentiment na cause ng demand sa gold market. So sabi nga natin sa previous market update, no, na possible yang mag-pullback. So yung market naman kasi hindi naman na isang direction lang na pataas lang yung gold ng price, no. May mga pullback yan or profit taking na nangyayari sa market, no. Kailangan natin anticipate yung move na yan. So na-anticipate natin yung pullback move na to na potential na mag-continue yan. So possible dito yung next target ng key level, no. Siguro tataas muna yung weekly candle, pullback muna higher, then if merong demand sa USD or continue yung bearish move sa USD based sa time frame structure, possible yan mag bearish move ulit, no? Possible mag bullish move muna, so create ng upper wick, then bearish move ulit, possible mangyari yan. So dito sa scenario na to, pwede mo yung take advantage yung bullish move and yung bearish move, no? So always adapt sa market structure, market sentiment, and fundamentals, no? Makita natin dito yung bullish move sa gold, no? So ilang weeks na tayo bullish move na based sa fundamentals. So na naman natin speed natin yung bearish move na naman. So possible. So lagyan natin ng ano dito. Yung key level natin. So itong key level na to, 2850. Kailangan natin bantayan yan for this week. So it's either mag-break below sa key level and continue yung bearish move or mag-hold dito na magkaroon ng bullish momentum, and doon naman natin makikita yung pag-hold sa key level and pullback move higher, no? Mag-hold above yan. So possible yan mag bullish move if mag-hold above sa key level, no? And i-retest yung 2890. Then if hindi naman, dun mo makikita yung continue bearish move, no?
Since malakas yung bearish momentum, no, possible mangyari mag-break below yan pa rin and i-retest yung 2810 key level, no. So makita natin possible almost 400 pips drop, and if mag-hold above naman to, makita natin yung pip movement, possible 400 pips drop. So makita natin may nagkakaroon ng bullish momentum, no, possible mag-continue yan. So depende talaga yan sa market sentiment for next week, no. Kaya always tayo mag-adapt and tingnan natin yung key levels natin dito. So any question guys? Wala bang echo? Guys, pwede na kayo magtanong, no. So if may hindi kayo naintindihan sa market update natin, so next naman tayo sa Bitcoin, no. So sino nagtitrade dito ng crypto Bitcoin, no. So makita natin yung massive profit taken sa Bitcoin, no. Same lang nangyari sa gold, na bumaksak yung price ng Bitcoin, no. So punta tayo dito. So kung titingnan natin yung higher time frame, so since kailan pa ba to? Since last year pa ata to eh, yung analysis natin sa higher time frame, no. Kailan to? January. So since January, no, na-anticipate natin yung pullback lower sa all-time high na to, 109k key level, no. Ito yung all-time high, previous all-time high sa Bitcoin. So na-anticipate natin yung pullback lower, no. So if hindi naman niya mag-break above sa key level na ito, so expect natin na magpo-pullback lower, no, or profit taking sa all-time high. And makita natin nag-drop na siya. And sa lower time frame naman, based sa previous market update natin, is nasa range ang Bitcoin, no. And nag-break below na siya. Yung sabi nga natin based sa previous market update na it's either magbe-break above, no, sa key level na to, or mag-break below sa baba, no. And nakita nga natin nag-break below nga siya dito sa key level na to, minor key level, and nag-continue yung bearish move. Then dito nagkaroon ng bearish momentum, no. Same lang sa nangyari sa gold, no. Pareha sila nag-drop, pati sa Nasdaq or sa US indices, no, stock market sa US, na nagkaroon ng fear sentiment, no. Profit taking, nagkaroon ng mostly yung demand is napunta sa USD currency, no. Then profit taking sa gold, demand sa USD kaya nag-drop. Same rin nangyari sa Bitcoin, profit taking sa all-time high, demand sa USD kaya nag-drop, no. And makita natin yung Nasdaq nag-drop rin siya sa all-time high. So yung napapansin nyo, lahat ng mga asset na to, gold, Bitcoin, so sabihin lang natin Nasdaq, no, US indices sa US. So yung mapapansin natin dito, wait, lalakihan natin. Bitcoin. So sa tatlo na yan, sa asset class na yan, yung mapapansin natin dyan is itong tatlo na to is nasa, sabi natin peak price, no, or all-time high. And yung nakita nga natin last week, nag profit taking sila, bumaksak sila sa all-time high, no. Kaya makita natin yung profit taking sa, lagyan natin dyan all-time high, then ito sabi natin na profit taking or deeper pullback. So marami nag-exit ng long position, buy position sa mga asset na to. Nagkaroon ng demand sa USD, and mapapansin nga natin lahat ng tatlo na to is nasa all-time high, no.
and parehas yung tatlo is nag-profit taking from all-time high and nagkaroon ng demand sa USD. So ano ba expectation natin for this coming week, no? And yun nga, sinabi nga natin na potential mag-continue yung bullish move sa USD and potential mag-continue yung bearish move sa gold, no? Pero prefer natin mag-pullback muna siya before mag-bearish move. Kaya nga sabi natin, siguro bullish move muna before mag-continue ang bearish move ulit, no? Para best entry position ng sell position, dito naman best entry position ng buy position, no? Then if mag-continue naman yung bearish move dito, if nangyari to for nung Monday or Tuesday, so pwede mo take advantage na rejection sa key level, sabayan mo yung bearish momentum, no? And possible sabayan yung wave na pullback lower pa. So depende talaga sa market sentiment and fundamentals for next week, no? So ayun yung trade idea natin sa gold, sa USD. And sa Bitcoin, wala tayo masyadong idea, no? Since makita natin sa range na to sa weekly time frame, nag-break below na siya dito. Makita natin, break below sa 91k key level. Then, malakas yung bearish momentum. Titingnan natin sa weekly, malakas yung movement na possible mag-continue yan. Siguro, same ulit, bullish move din. Possible i-retest tong 73k price level, no? Na possible ganyan mangyari, no? If merong volume or volatility sa market ulit, same last week. So right now nagpo-pullback siya, possible i-retest ulit yung key level na 91k key level, and dito natin makikita kung magbe-break above yan, continue bullish move or continue bearish move. So ayun guys, market update natin for this week. So any more question? So remind ko lang yung mga wala pang broker, no? So pwede kayo mag-register dito sa link natin and panoorin nyo tong guide kung paano mag-register, no? And pwede nyo access yung trading system natin sa MT4, no? MT4 gamit natin, no? May trading system tayo. Basta mag-register lang kayo sa broker, no? Yan, ito yung trading system natin. May mga tools tayo, information, advantage, edge sa market, no? Para mas madali yung pag-trade natin. May mga buy and sell confirmation signal na pwede natin gamitin, no, for entry. So question guys,